Sino po dito yung mga nagsasakripisyo sa kasalukuyan? Mga magulang po natin dyan, mga kapatid na maraming mga pinagpapaliban dahil kailangan magsakripisyo pero medyo nahihirapan na. Nagkakaroon na ng resentment. Paano ba natin mapapagaan yung sacrifice? Kung titignan po natin in a biblical way, ito po yung good news about sacrifices. This is the new covenant I will make with them after the time, says the Lord. I will put my laws into their hearts. I will write them into their minds. And he adds, this sins, the lowliness, I will remember no more. And where there had been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Nabanggit yung sacrifice, ano po? Nangyayari po sa atin ang sakripisyo, pero mas higit po, meron pong isang lumikha, isang Diyos na sakripisyo po ang ibinigay sa atin. Sa ating buhay po, nangyayari po talaga yung minsan parang iniwan na ako ni Lord. Wala na ba, Lord? I'm doing my best. And yet parang hindi ko nakikita yung pagsagot mo. Kung babasahin po natin itong sinasabi sa Hebrews, napakaganda po, I will. Ilang beses yung mga I will, halos 4 hanggang 5 hanggang 6 sa chapter na ito. Sino po yung gumawa? Once and for all, meron pong Jesucristo na nagbigay din po ng kanyang sakripisyo. Kung ikukumpara natin, medyo ang bigat ng ginawa ni Lord doon sa krus. Yung pong sacrifices na ginawa niya, halos hindi po makilala ang kanyang mukha. Yung ating karanasan po ngayon, sa ating mga buhay-buhay, maliit lang po yan. Wala po yan doon sa ginawa ni Lord. Magiging magaan po lahat ng sakripisyo na nangyari sa ating buhay kasi po may katuwang, may partners. Katulad din po ng program na ito. Hindi lang po kami, tayo ay partners at lalo na po yung Diyos. Siya po yung ating partner sa everyday life na naranasan natin, sa kahirapan, sa physical, sa emotional, sa mental, nandun po si Lord. Never pong natulog si Lord sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kapit lang po tayo. Kumapit lang po tayo sa Panginoon. Maaaring minsan dumating tayo sa puntong wala na tayong kakapitan. Huwag po natin gawing option si Lord. Kaya nga God first. Siya po yung ating lalapitan. Sa ating buhay, kaya po tayo minsan nahihirapan sa ating sacrifices. Iniisip natin, ikaw lang mag-isa naglalakad. Kapatid, hindi po. Ang Panginoon natin laging gising, nakatingin po siya. Alam niya po yung nasa puso natin. Remember, sabi po sa verse 16, di ba? I will, sabi niya yung law? I will put them in your hearts. Yun po ang paalala ng Lord sa verse 16. It is Jesus Christ na nagpapalakas. Unahin po talaga natin si Lord. Bakit po? Meron po tayong katuwang. Pag tao po minsan, lalapitan natin parang namamali pa. Imbis na mapabuti tayo, napapasama. Pero si Lord, ang hangad niya po ay mapabuti po tayo. Yan po mga naranasan natin. May purpose si Lord. Maaring dahil dyan, gagamitin ka po ni Lord. Sino po ba dito ang walang problema? Sino dito ang walang dinadala? Halos lahat po tayo ay meron. Kaya nga po yung sinabi nga ni Lord, ang sarap mong pakinggan kung ikay may bigat sa sariling, I will. Ako na lang ang ako ang gagawa. And good news, hindi po pang material. Yung sinabi ni Lord po dito ay pang eternal. Yung ating sacrifices na ginagawa, nandun po lagi ang Panginoon.